That's enough? There is one thing I need. Why? Why are you shy? Because she's on camera. Because there's a camera, that's why? And I think you're going to post it. Trust me, don't post it. I think I'm going to post it. Daddy. No, Chuchu, you're so cute. Oh no, it's raining. Oh no, it's raining. Oh no. To mommy, she has no umbrella. Huh? Mommy has no umbrella. Oh no. So kasama ko yung mga bata. Hey Ayan. Siri. Hey Siri. I don't have Siri. Yan. I'm mad at you, Siri. Bakit Can I naman? change the video? Can I change the song? Huwag na, okay na yan. Girls, we're unforgettable. So I built Peppa Pig at school by using red and pink, Red and pink? and then it looked like Peppa Pig, so I started making George, Mommy Pig, and Daddy Pig, and then my friends came up with Peppa Pig. Papi. Tripped in a wire, fell into a You fire. ever feel? that? So it's Peppa Pig. We made Good morning. So, it's another good day. So, right now, wala si Aisha sa kanyang regular work. Nandito naman siya sa kanyang another work. So, nandito siya sa may detox. So, iba't iba yung workplace niya ngayon. So, being a nurse talaga rito, nakita ko na talaga yung variety, yung options and flexibility ng work. Sobrang madami silang options ngayon. Yung selection ng work being a registered nurse dito sa Canada, madami. As in, pwede mo siyang punuin sa iba't ibang basket. So, a good shoutout na rin kay JL. So, isa siya sa mga asawa din ng mga nurse dito sa Canada na nagme-message sa akin. Yung asawa niya nga daw is mag-i-start na rin mag-travel nurse. So, yan, isa yan sa mga talagang subscriber din na nanonood sa atin. So, again, sa sinasabi ko kanina, being a nurse, maraming option. Right now, si Aisha, marami siyang baskets of opportunity and experience, lalong-lalo na ngayon. So, meron siyang regular sa hospital, tapos meron din siyang part-time being a nurse, travel nurse, yan, yung mga nagka-travel sa mga interlakes. Shout out sa mga travel nurse, lalong-lalo na yung isa sa mga pinagtatanungan ko ng isang mga locations, mga diskarte, yan, shout out kay Maynard and sa asawa niya. So, yan, mga travel nurse sila. Bukod sa travel nurse, meron din siyang ginagawang vaccine clinic. Vaccine clinic is only seasonal between October, November, yan. So, 2 months lang yung vaccine clinic ni Aisha. Tapos, meron din siyang ginagawa which is yung kanyang detox. Tapos ngayon, mas pinili namin na siya talaga yung mas humataw ngayon kasi maraming opportunities eh. Yung ako naman, sabi ko nga, di ba, nag-part-time ako sa trabaho, gawa ng ako yung magiging runner nila sa bahay, and syempre yung sa mga bata rin para tumingin-tingin. So, good shoutout dun sa mga nanonood, lalong-lalo na sila JL, Ricky, Maynard, yan, sila Roy, yan, si Albert, good shoutout, shout out. At kami naman ay magbabanding ng mga bata sa bahay. This is what it looks like dito sa buhay sa Canada. At ako ay pauwi na. Yan. Ooh, ayan o. Hello, hello. Ayan, paparamdam na yung mga snowflakes. Snowflakes. So yan, sa madaling araw siguro, pero technically halos wala pa rin naman talaga. Siguro ano lang, nag-say hello lang. Hello, goodbye. Tapos hello again. Ayan. Pero malapit na yan, konti na lang oh. Konti na lang yan. Ganyan na magiging itsura ng sasakyan. It will be just cover up. I-discartehan ko pa kung paano ko pa ito tatakpan. Yun. So andito na ako sa bahay. And right now, magsasagot muna ako ng mga comments. And a good comment dito nga no, sa last video. Good shout out to Susan Moreno. So sabi niya dito, wag mo isugal ang buhay mo dahil sa gulong. Better to have a winter tire
to be safe, baka magsisi ka sa huli. Just a piece of advice, ingat lagi kasi buhay mo kapalit kung madisgrasya ka. So we've decided na ang lalagyan namin ng winter tire is yung usually ginagamit namin na sasakyan. So thank you sa advice ni Miss Susan. So yun nga yung gagamitin namin, yung kung ano yung pinakamadalas na gagamitin, yun yung kakabitan namin ng winter tire. Kaya baka siguro by next week may sinuggest si Maynard kung saan magandang kumuha ng gulong, kung saan magandang magpapalit na medyo mura, na kayang-kaya pero quality. So totoo naman yun, huwag mo isugol yung buhay mo, especially kapag ang mode of transportation mo or palagi mong ginagamit is yung sasakyan. As much as possible, nakakondisyon yan lagi. Dapat pag maging maselan ka, hindi dito kasi pwede na yung sasabihin mo, pwede na yan, kaya pa yan. Hindi, dapat lagi kang 100% sigurado, especially pag nandito na sa Canada or dito ka mismo specific sa Manitoba, na kung saan laging puro snow at puro lamig. Kasi ayaw mo ma-stuck, or wag naman sana, aayawan mong ma-stuck ka sa mga lugar na alam mo yung konti yung rescue, lalo na kapag nag-snowstorm, yung mai-stuck ka or madiditch ka dyan sa kalsada or sa highway, mahirap. Salamat sa advice ni Miss Susan Moreno. Yan, and sabi ko nga kanina, nagme-message si JL, yung isa sa mga subscriber. And yan, a good shoutout din kay JL ulit. Naalala ko lang bigla. Si Captain Opa. Captain Opa. Sir, pwede ba sir magbarko tapos Canada? Dati silang nasa barko, pero syempre, they decided na magsettle dito. Yan, si Tito Rudy, dating seaman, si Tita Pearly, yan, siya yung napangasawa niya. Pero kasi kay Tito Rudy, ang nangyari naman sa kanya is through family sponsorship. Kaya I'm not so sure kung ano yung pathway ngayon ng mga seaman na pwedeng makapapunta rito sa Canada. It could be a skilled worker as a cook, yan, or mechanic. I'm not so sure kung ano yung pathway ng mga seaman para makapasok dito sa Canada. Pwede ba magsundalo dyan? Age limit ng Canada Army. Yeah, pwede naman magsundalo rito. Yun nga lang, may mga age requirement dito. And then syempre, bago ka makapasok sa Army, I think you need to be a Canadian citizen or a permanent resident. Basta may status ka rito, hindi yung temporary foreign worker. Dapat you have a status dito sa Canada. Canadian citizen, yung pinaka-safe na pwede kang Canadian Army. Pero narinig ko dati, pwede na rin daw yung permanent resident. So, dun sa mga gustong mag-Canada Army, try to check nyo dun sa website ng Canada kung ano yung requirements nila. Yan si Ricky Mechanic, syempre good shoutout ulit kay Herms Granger. Hello po, mahirap po ba makapasok as TFWP or yung Temporary Foreign Worker Permit sa Canada ngayon? And to be honest, yes, mahirap makapasok, or sabihin na lang natin ang daming mga competition, daming mga requirements ngayon na hinahanap para makapasok dito as temporary foreign worker. Kasi sa ngayon, totally sa ngayon, maraming mga tourists na nakikipagsapalaran dito para makakuha ng lamia. Maraming mga temporary workers na gustong maging permanent resident, and yung iba lumilipat or naghahanap ng trabaho sa ibang province para lang maging permanent resident. And I can say right now, with the status, yung mga pabago-bagong news dito sa ngayon sa Canada, it's really hard to say na temporary foreign worker is a good pathway papasok sa Canada. But again, as a skilled worker, yung sinabi ko sa last video, as a butcher, yun lang nakikita ko ngayon na paraan na pwede kang makapasok sa Canada as a butcher na may kasamang provincial nominee status na pwede mong maisama yung family mo. Pwede kayong magsabay or pwedeng sumunod yung family. And a good shoutout dun sa mga butchers na nasa Nipawa and Gladstone, na nasa High Life, na kung saan I think High Life is still
running their own business or running their operation, and patuloy pa rin sila nag-hire ng mga butchers papunta dito sa Canada. So hindi siya nawawala sa in-demand job, pero yun nga lang, yung klase ng trabaho talaga nila is really a hard working job na talagang wala kayo mismo sa city eh. So yung high life location dito sa Manitoba is located sa Nipawa, and I think it's around 2 to 3 hours drive going to the city. So yun, good shoutout sa mga butchers natin dyan, sa mga ka-butchers natin dyan sa Nipawa and sa Gladstone, and syempre sa ating kaibigan na si Emersonic. Yan. Pag meron kayong mga questions regarding sa mga butchers, the best person to really ask is si Emersonic or si Brandon Boy. Yan, si Brandon Boy naman is dating butcher na napunta rito sa Canada and na-assign siya sa Maple Leaf dyan sa may Brandon. Kaya good shoutout to Brandon Boy. Ang dami mong input when it comes of those marami siyang input when it comes dito sa buhay sa Canada sa Brandon. Tapos yung mga ibang comments naman is comments from the previous year na I'm not so sure if it's still significant, kaya dapat comment lang kayo ulit para masagot ko, kasi minsan natatabunan siya na ibang mga comments. And so ang temperature right now is -1. Palamig siya ng palamig. Tapos sa mga succeeding days, ganoon pa rin, stable lang tayo dito ngayon when it comes sa temperature. So yan, so siguro dito ko muna tatapusin tong video na to. Pag may comment, may bagong comment, yan, sasagutin natin. And then syempre, i-share ko na lang din sa inyo yung ganitong conversation ng buhay dito sa Canada. So far, so good naman. And what's right now is November. Next month, December 2025 is coming up very fast, and kami rin dito ni Aisha, maraming planning na kailangan gawin, and yan, so lulutuan ko na ng breakfast yung mga bata. So maraming salamat sa pagsubaybay, makitip, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada, and we'll see you on to the next video. Peace. Nga pala, happy birthday to Kuya Nicky ng Suncor. Happy birthday, and wish you all the best in life. So hopefully makapagkita ulit kami ni Kuya Nicky from Niagara. Yan, Suncor, good shout out. Maraming salamat.